magkakaalaman na tayo. Debut team, newly formed team, super team, laban sa Filipino champions. Broky, simulan mo na. Ilalabas na talaga yung pang-international fight dito, tol. Aurora, tapos Team Liquid. Kahit sa ibang esports title, nagtatapat yung dalawang yan. Talagang umaabot ng game number 3. Pero in terms of ban, Moscow, Fanny, and teka, hindi ko masyado makita yung huling ban. Sipatin mo nga, parang Jeff. Moscow, Fanny, Zujin, yan. Masyado na malayo, guys. Pero dito naman, sa side ng Aurora, Chip and Minotaur naman yung kanilang aalisin. Tingin mo, Broky, nag-first ban sila ng Moscow. Tingin mo ba, nirespect nila? Respect lang din sa Moscow nung Respect lang din. No? And tinanggal din yung link. Lalo not first pick yung ano dito, Team Liquid, then hero din ni Carl TC yan. Carl Tusok nga eh. Yung Moscow kasi parang bibigyan mo lang talaga siya ng time na makaparm. Tapos parang bigyan mo ako ng time makaparm, ako nang bahala eh, no? Uy, ano to isa to sa mga hero na sobrang taas ng win rate kay Hit rate. Sanji. Sa Team Liquid PH, ano kaya isasagot dito ng Aurora? Roger ba kagad? Roger Rocker? Para sa first two pick, Roger Edit, as usual? Siguro hindi pa sila pipick ng marksman since may Roger at Harit pa. Roger. Roger na! Roger na. Palit sila. Pero pwede rin naman mapunta kay Renny J. to mga mamen. Pero sa akin, first pick sa Sanford, Terizla. Sanford Tirisla. Terizla, Harit. Pwede actually. Pwede. Pwede yung naisip ni Jeff Beauty mga kaibigan na. Pero sa tingin mo, yun na talaga yun. Harit, Tirisla. Terizla, Harit. Parang meron na agad match up eh. Yun din yung kadalasan natin nakikita, no? Yun at yun lang. Kay Sanford, Terisla. Ang ganda rin naman na naging play ni Sanford. Kahit sabihin natin natalo sila nung nung game number 2. Yung mga penalty zone niya na high risk talaga. Naging factor lang siguro yung pagkakabawi niya dun sa misplay niya dun sa bottom. Pagalingan kasi ng pagalingan kumuha ng backline heroes eh. Sanford nakokontrol niya yung backline ng Aurora, which is Vexana kanina. Oh, Arlot. Iba. Risky. High reward, Sanford. Pero Sanford, with the Arlot, hindi po nasunod, no? Pero yung Arlot, pwede pa nilang i-flex yan, di ba? Oo, pwede pa rin pwede pang maging hero flex. ni JP. Pero hindi ko pa nakikita si Danny JP na mag-Arlot. Ako nakita ko na, Pero mga ilang moments. Ganables din. Pero pag-usapang Arlot kasi, matik kay Sanford yan eh. O, kita mo naman yung sa ano niya, yung Arlot niya nung game 1, di ba? Isa sa mga nagpanalo sa kanila. Yung final splash niya dun sa may Lord Pit. Oo. Yung pinaka-easy moment ng ano eh. Hayabusa. Pero sabi ni Demon kahit, dami ako Hayabusa. Ay, Feeling ko ito na to. oo. Ito na to. May gustong patunayan. Kumbaga yung Hayabusa ko, malakas naman kanina eh. Nagkamali lang eh. Error lang eh. Diba? Kumbaga, ito pa rin talaga. Nag-snowball eh. Certain moments, yung game number 1 na, dapat sa Aurora na yung game eh. Kaso, talagang si Sanford nakasong kasi. Nagka 5k gold lead kasi yung Aurora, tol. Oo. The 5 kickers. The 5k curse. Kung gusto mo manalo, magpalamang muna. Kung gusto manalo, kailangan lamang muna. Kasi nga tol, Pinoy eh. Pinoy tayo eh. Pinoy kasi gusto ng drama. Gusto Oo. ng una, nabubugbog muna eh. Ganun yun. Ganun yun sa drama. FPJ. Parehas Pinoy eh. Yun nga eh. Parehas magpapabugbog Parehas madrama. Kasi yung una mabugbog, siya yung bida. Takto din, may mga pulis din tayo. Ganun din sa pelikula. Uli na dumarating. So sa Maticals na yan, Broky, Jeff Beauty eh. Pero ang pinaka-abangan kasi natin dito is drafting pa lang kasi magkakaalaman eh. pero nababasa ko na yung mga comments dito eh. Ng iba, hindi ko nababasa. Nahuhulaan ko na. Ano? Malamang sinasabi diyan, may isang team na naman na dapat abangan, yung mga Indo teams or MPL Malaysia. May isa na naman dapat team na dapat katakutan or paghandaan. Actually, Matik na yan. Aurora MLBB, hindi mo na kailangan abangan yun eh. Inabangan na. Kasi, kumbaga, yung mga Oh. sila na mismo yung ano eh. Nagpalit lang ng pangalan. Nagpalit lang. Nagpalit lang ng pangalan tol. Yan sila Reggie, sila Demon Kai, sila Edward. Kumbaga, ano yan eh. Sila national caliber na yun. Buti pa yung yung All-Star nung PH gumana, no? Yung ibang All-Star kasi sa ibang region medyo wala akong binanggit.
Wala akong binanggit. Hindi ko sinasabing SEA Games yun, pero... Oy! Maraming SEA Games, guys. Ayoko rin ma-TikTok. Okay. Ayaw din pa TikTok ni Jeff Cutie, pero actually, may ano naman, may point naman si Bro. Evident naman kasi talaga eh. May ganun kasi talagang pag binuo mo yung all-star na yon, hindi nag-workout kasi hindi magkakano yung chemistry. Pero, Pag Pilipinas kasi, kumbaga yung mga yan, off-cam, Oo. laro kasi yan eh, magtotropa din kasi yan. Oo. Nagkakano eh, expression lang ng kamay, konting action lang ng kamay. Alam na kagad yun. May banding na kasi, Tanguan nga lang, alam na kung anong gagawin dun eh. all hangin nga lang. Oo. Mahal lang, alam na eh. Alam na kung ano yung action. Pero, drop again. Ito na naman. Muling nagbabalik. Kung binan yung Minotaur, tol, binan yung Kaja, binan yung Tigril, binan yung Chip, may Cupra, si Daddy JP. Hindi na kaya pag nakuin si JP, Apat na hero yung binan. kasalanan na naman ni JP yan eh. Hindi ba kasing maging kasalanan ni JP kaya tinanggal na lahat ng hero? Oo. Pero ito, Cupra, lumabas na sa comfort zone. Yung Team Liquid PH, panibagong recipe. Mage, medyo nagka-hard time sila sa Mage. Ito na naman yung ito na naman to ah. Kaya nga medyo parang Oh! Oy! parang Oh. mag-wise pick ka. Ito yung isa sa mga hero ni Yue nung ano pa siya, nung ka-agent pa siya, way back MPL PH. Yung paramis na lagi niya nagagamit. Hindi agad ang harang pinapakita doon ni Yue. Oh. Talaga, Oo. na heroes ni Yue. Kaya 'di ba, nung Ano game yan eh? 2, nirespetan. Para Miss Eve. Oh. Yan yung mga hero ni Yue na talagang tumatak sa mga Pinoy. 'Di ba, Yue nakatapat mo nung ano? Amateur. Amateur. Nung game lab ka pa. Medyo Marley ano ka? talaga, medyo ano na rin yun, may galaw na rin talaga yung bata na yun eh. Kumbaga, Nalagaan talaga. naalagaan din talaga siguro. Oo. Ngayon napakita na. Napakita Ayan, na nasa mga kaibigan, international na nasa siya. international stage na nga si Yue. Pero Jeff Cutie and paring broke on. Ayun, Ayun, mabilisan lang mga Medyo- kaibigan. masyado kayo mainit, sabi. Pero ito Oh. kanina ang boto nyo parehas sa Hindi, Aurora ako, liquid siya. Aurora Liquid. Tapos Oo. doon kayo sa sa Ad. Sa ad kayo. Mm. Ngayong kompleto na yung draft mga kaibigan. Teka. Ngayong kompleto Teka. na yung mga draft. Ngayong kompleto na yung mga draft, Broke On and Jeff Cutie. May mga konting pagbabago ba sa mga decision nyo? Siyempre, unahan muna natin kay Jeff Cutie. Oh, kay Jeff muna. Pinag-iisip ako pa eh. Based sa draft, parang nakita ko na parang meron silang ginawa na in-outpick nila si JP, di ba? Kumbaga, kita natin ngayong araw, Kung pwede lang iban si JP na binan. kita natin ngayong araw, ang Cupra wala pang pinanalo. Ay, Oo. oo nga no. Oo nga no. Cupra wala pang pinanalo. Okay, so ang boto mo ay sa Aurora. Aurora. Pero Nako. kasi, Zas wins the game yan, tol. Uy, Nakita mo na ba yung pwede. mga Zas ni Sanji nung ESL, tol? Hindi. Kumbaga yung malas at saka swerte nagsama. Ano tawag doon? Malas na swerte. Malas at swerte. Malas na swerte. 50-50 yun. 50-50. Pero, Team Liquid kasi, marami nang na-prove yan eh. And, kung makikita natin, kung merong Hayabusa si Demon Kite, choose si Renny J, parang comfort din ni Liquid. So, Broky, TLPH ka. TLPH ako. Okay, TLPH mga kaibigan, Nagkabalik nag-lock in na yung mga Nagkabalik casters natin. Team Liquid PH versus Aurora MLBB. Here we go. Broke On and Jeff Cutie for the game number 3. Eto na nga hinihintay natin mga sir, mga tropa, sa lahat ng nanonood. Alam kong nag-iinit na rin kayo sa ating laban ngayon. Meron pa tayong last series pero yung excitement ng mga nanonood talagang todo-todo na. So, Aurora, Team Liquid, nagkaiba na tayo ng boto. Paring Jeff, may factor ba dito yung drop? Malaking factor ng draft para sa akin. Kumbaga mas konti yung time ng scaling nung Aurora PH eh. Kumbaga parang mas gusto ko yung team fight nila eh. Yung essence sa team fight pero makikita din naman natin na kumpleto Ricardos din naman yung heroes ng Team Liquid. Sa bagay, kung titingnan natin, ang tanging magiging burst damage dito ng Team Liquid is si Carl TZ. Tas the Carl TZ rest, and Sanji. parang DPS na. And yun ata yung gusto ng isang paramis na damage per second yung ibibigay nyo.
Kasi masusustain niya talaga. Pero sa bottom lane, maaga shadow Shadow kill. kill. Pero pinagatian ng dalawa yan. Kung ad shadow out lang, buhay pa rin naman si JP or si Dad JP, pero mapapa-out lang din. Uy. Pinapakita ni Demon Kite na Ano? iba din talaga yung galaw niya eh. Kumbaga, early game, pumok agad siya sa gold lane. Maraming paniguradong hindi in-expect na magiging ganito yung senaryo ng panglimang serye natin. Na ganito kadikit yung laban, pero dito sa taas, Edward onward, binuhat lang si Sanford, pero nakaready naman si Sanji. Mag-isa nga lang dito si Renny J. Shun po out lang, wala pa naman siyang Way of the Dragon. Pero level 4 na yung ibang kupunan ng Team Liquid and Aurora. Meron ng Netherrealm. Pero Final Slash pala yung dapat nating abangan. Netherrealm na hinihintay natin. Nandun na rin naman. Yakap sa 3 or actually sa 4 yung nahuli ni Daddy JP and that's First Blood. Brought to you by 1xBet. Double kill pa para kay Sanji. 3-0 na kagad para sa Cavalry, paring Jeff. Ano? Tingin ko, parang Rocky, lahat ng pinipredict ko, walang tumatama ah. Parang, pero Nakikita ko na kasi yan. ako ano pa rin ako kasi pares magaling yung team na yun eh. Ayaw Kumbaga, naman. early 3-0, mamaya 3-all. Kasi nakikita na rin natin, di ba? Meron tayong 5K gold curse. 5K. 5K gold curse. Wag lang sila susobra sa 5K. 3K lang i-gold nila. Wag lang mangyayari yung sa early. Oh, wag masyadong lamang. Wag lang sa early na sabihin natin 5 minutes, 5K kagad yung gold. Parang masyado na mahirap balikan yun. Pero si Daddy JP, binan yung Tigreal, binan yung Kaja, binan yung Minotaur, binan yung Chip. Pero may angas na ibibigay dun sa sa Cupra, yakap sa 4. Kumbaga, Cupra 0 win rate today. Bibigyan ko ng isa. Hindi pala totoo yun. Kung sabihin natin sila lang yun, Cupra lang nila, hindi ko Cupra yun. Pero nandito na nga, medyo malapit sa torre, pero makakakuha pa rin ng kill yung Cavalry. That will be Yue who will go down para sa side ng Aurora. Ragasana naman ang Team Liquid PH, paring Jeff. Maaga pa lang, medyo umaabansi na yung Team Liquid. Partner, makikita mo kung gaano kagaling talaga yung mga pro player natin sa Pilipinas, kung gaano sila kabilis mag-adjust sa drafting, sa rotations. Kumbaga, eto na yun eh, parang eto na yung always na ginagawa nila eh, parang ang bilis nilang makabase eh. And kung team fight participation lang yung pagbabasihan natin dito, 4 assists for Daddy JP, 100% team fight participation yun sa lahat ng patayan, laging involved si JP dito. Ito na naman, tinalunan ni Yakap, sabay killing spree para kay paring Sanji. Partner, kung mapapansin mo, favorite spot ng Clash dyan eh. Kumbaga, dyan napipick up si JP at si Renny J. It's either sa kanilang dalawa lang. Ngayon baliktad na. Kumbaga, merong may-ari ng bush na yan. Tingin mo sino? Parang sa tingin ko, ngayon ang nakikita ko si JP yung may-ari ng area na yan eh. Kumbaga, tatlong beses niya na nahuli si Renny J dun eh. Yun nga. Pero 5-0, hindi na naman makakakontest sa Lord yung Team Aurora. Masyadong malayo si Demon Kite, ibibigay na lang nila. Farm muna, magiging decision dito ng Aurora. Kalmahan muna natin, hindi pa natin kaya makipagsabayan. Hindi pa kaya ng sustain ng Aurora yung damage ng Team Liquid PH. Domeng, delikado yung buhay niya dito. Human form para lang makatakas kahit pa paano, hindi naman siya mapipitas, hindi na magpupulit kamit yung Team Liquid dito. Respeto pa rin yung ipapakita nila para sa Aurora. Duet. Damage lang. Pero Jeff, eto na naman si JP. Mukhang tatalo na naman. Favorite bush nila talaga yan, partner. Diyan nila gustong mag-engage ng Clash. Siguro merong swerte sa bush na yan eh. Ano? Yung swerte nandito ngayon para sa Team Liquid, kung makikita natin. Medyo hindi ata nag-workout yung Cho para sa Game 3 natin. Dahil kung isipin natin masipa niya si JP dito, pwedeng may counterplay, pwedeng yakapin lang sila ng Cupra. Kung sisipain natin si Sanford, merong Final Slash na pwedeng ibitaw dito, yung Arlot. And Benny, Sanji, meron naman silang Purify. Pero ito na nga, Purify na gamit na para kay paring Benny. Hindi naman mauuntog yung yakap, Netherrealm, nandun na rin naman. Pero yung tanim dito ni Sanji, that will be Dominator Descent. Makukuha na naman si Renny J and 6-0 na yung ating team kills. And 6 minutes pa lang, hindi na sila pinapalabas ng mapa dito. Under the tower, kukuha na naman ng kill yung Team Liquid. Kumbaga, partner, ano na to gutom na siguro tong Team Liquid no? Gusto na. Gustong ilabsit eh. Oo, gusto na tapusin yung laban.
Yung sabi nating 5K gold curse, alam nating medyo ganables yun, pero gantong kaaga, Partner, 5K, hindi na 5K. 6K na eh. unti-unti nang lumulobo yung kalamangan para sa side ng Cavalry. Hindi na makakuha or makakontest ng objective dito, yung Aurora. Ito sana yung hero nila na dapat lamang sila sa early. Dapat sila yung maka-snowball dito, pero baliktad yung nangyayari. Benny Cutie, malayang nakakapag-farm. Kung mag-item check tayo dito, baka mamaya nakakuha niya na yung 2 items. yung 2 items niya, Corrosion Sight or DHS. And pati si Sanji, 403 on his Zas. Ano na item? Divine Glaive? Cloud items, pa 2 items. So malapit na rin yan. And even Pero tingnan mo Oy. nga, partner, yung favorite pick mo na si Zaz, oh, naka 2 items na. So, meron bang factor yan kung sakaling Ang hirap. Parang ano sila eh. Walang masyadong mag-burst dun sa Zaz. Andyan sana yung Hayabusa para pigilan sanang pumasok doon sa ulti yung Zaz. Kaso, paano mo gagawin yun na wala pang item dito si Demon kahit wala pa yung damage na kinakailangan. Talagang ang mangyayari, tiis na lang talaga para sa Aurora. Tiisin yung damage na ibibigay ng Team Liquid PH dahil pati yung sustain or netherrealm ng Paramis, hindi kaya yung damage ng Cavalry may dito. under the tower clash na naman? Oops. Kaya pa ba? Sa tingin mo? JP, siya na yung makakuha dito kay Doming. 8-0 na yung team kills natin dito. Mukhang hindi ata pagbibigyan kahit isang kill yung Aurora. Ano nangyari? Ano yung pagbabago dito para yung Jeff na ganito yung naging landslide game para sa game 3 natin? Partner, tingin ko meron silang plan na ginawa eh. Parang magandang plan, parang Roger bait. Kumbaga, Zaz trade. Alam ng Aurora na makukuha nila yung Roger. Pero parang sobrang early, parang Zaz nga, di ba? Parang good counter against Zaz is yung Claude. Kumbaga, parang na-bait sila sa draftings eh. Na mind game sila eh, di ba? Tinanggal nila yung hero nila ni JP. Tinanggal yung link ni Carl TZ. Pero na-open yung way para makuha ni Sanji yung Zaz niya. Sabi ko naman sa'yo, di ba, drafting pa lang, yung as in yung win rate ni Sanji sa ESL MSC gamit yung Zaz, bihira akong makita matalo eh. Sobrang taas ng win rate niya pag siya yung may gamit ng Zaz. Alam niya kung saan siya gagamit ng Dominator Descent, alam niya kung saan niya ilalapag. Siya na yung nagiging pang zone talaga ng Team Liquid PH dito. Tapos hinahayaan na lang si JP na siya yung manggulat para sa Aurora. Pero wala din kasing nag-expect na magiging yung Aurora kasi which is makita natin sa first game yung Hayabusa ni Demon Kite, di ba? Parang sobrang early niya mag-rotate. Kanina rin, early game, nakapag-rotate din siya na early pero parang alam na ni Carl TZ yung reteam eh. Parang alam niya na nandito, parang full info na siya eh. Hindi nabigyan ng chance yung Aurora na makapag-snowball ng maaga. Sinagot kagad nila. And ang gandang sagot talaga nung Cupra para sa mga hero dito ng Aurora. And bouncing ball, may hirapang mag-quad shadow yung Cupra. Even Renji. Actually, Edward, ganun din yung onward niya. Medyo dehado pag nag-bouncing ball dito yung Cupra. And kahit sabihin natin yung Cupra, dapat lagi siya nasa bush. Siya na mismo talaga yung humaharap para sa mga miyembro ng Team Liquid. Ganun siya confident gumamit ng Cupra dito. And 10 minutes pa lang guys, yung Lord, mukhang balakatan tapusin maaga to ng Team Liquid. Eto na nga, papasok na yung Team Liquid. Cavalry goes in, Netherrealm mukhang hindi magiging enough. Blazing duet! Tinamaan na nga yung mga miyembro ng Aurora na paggamit na lang ng Primal Rat dito si parang Edward kaso wala magiging damage. Sana yung bagsak. Mukhang one lord lang yung kinakailangan na tatapusin na ata ng Team Liquid PH. 12-0 kill. I love you, partner. I love you yung sabi dito ng Team I Liquid. love you so much.